Magandang araw mga katokers, mga katokis, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Alright, wow, what an exciting series we have. Alright, ito pa rin ang pinag-uusapan natin, ano? TNT 5G versus San Miguel Beermen. Okay, at nakabawi nga po ang TNT 5G sa Game 5, ano, hindi natapos o hindi nagawang tapusin ng San Miguel Beermen ang serye sa Game 5, no? Pero tatangkain pa rin ng San Miguel Beermen, of course, sa Game 6. Natapusin na yung serye. Alright? Kasi ganito yan, ano, mga kababayan. Kung manalo pa ang TNT sa Game 6, malamang mas malaki ang tsansa nila, no, na makuha yung championship sa Game 7. Pero still nandiyan pa rin ang San Miguel. Alright? So yung Game 7, pag umabot ng Game 7, expect it to be a nip and tuck affair. No? Talagang bardagulan yun. Very close, no? At makakakita tayo ng ng very physical game number 7. Okay? Yan ang hula ko, no? Kung aabot ng Game 7, ano? Alright? So, yan. Ngayon, pag-usapan na natin yung mag-post-game analysis lang tayo ng konti, ano, yung mga numbers, no, ngunguya lang tayo ng mga numbers, ng mga numero para alam natin yung gagawin, o para alam nila natin, at least we have an idea kung anong gagawin ng maaaring gawin ng both teams sa game number 6. Okay? Dapat gawin, dapat iwasan based on our numbers, ano? Okay. Number 1 item. Assists. Ang San Miguel, ang ganda ng pasahan yan eh. Okay? Magandang assist numbers nila. Pero nung game number 5, ano nangyari? Puro isolation. Puro kanya-kanya. Puro ako. Puro siya. Tapos pagka ang bola nasa isang tao na, walang gumagalaw. Walang movement ng tao, therefore walang movement ng bola. Yun ang nangyari. Yung lahat ng 5 na yun, nakatayo lang doon sa mga placing, sa mga sa area nila. Wala, manonood na lang doon sa may hawak ng bola. Wala man lang nagkakat, wala man lang nagbibigay ng pick. Magbigay man, bihira lang. Okay? Kaya, statue, no? Tawag dito, estatwa, yung kanilang opensa, yung kanilang play. Wala. Pinanonood lang nila yung may hawak ng bola. So, iwasan na dapat ng San Miguel yun kung gusto nila mag-champion bukas. Okay? Bakit? Ano ba yung assists? Ang TNT, 19 assists, samantalang San Miguel, 11 lang. Yan ang naging problema. Naalamangan na sila ng TNT sa assist. Would you believe that? 19, ang dami nito sa isang laro. Para sa isang team, 19 assists is a very high number. Okay? So, iwasan yung masyadong isolation. Okay? Number 2. Okay. Tingnan nyo, number 2. Kaya nanalo ang Kaya nanalo ang TNT ay dahil dito sa kanilang points distribution. Okay? Lahat ng starters ba yun? 22. Basta meron silang bench players yata. No, starters. Okay. Naalala ko na. All starters ng TNT
all in double figures, well distributed ang puntos, ang scoring. Okay? Lahat nag-contribute. Pogoy, Heading, Kelly Williams, BGR. Okay? BGR maganda laro Okay? So, yan ang naging advantage ng TNT noong 5th game, no? Balance scoring, well-distributed scoring, or point production. Yan. Alright? So, isang advantage yan, Isa pa, points of turnovers. Ang laki rin. 20. Okay? Ang turnovers kasi nila, tabla yata, halos tabla, konti lang ang lamang. No, I mean, konti lang ang diferensya. Pero mas naraming na-convert ang TNT kaysa sa San Miguel. Ang San Miguel, 12 lang. Kaya, TNT was able to take advantage of the turnovers. Naka-score sila ng 20. Alright? So, yan. Isa pa yan. Tapos, itong starter points ng TNT versus do sa bench points ng San Miguel. Okay? Alright. Ang San Miguel, nag-average ng 43 bench points per game. Pero dung game 5, 30 points lang sila. Okay? At ang masakit dyan, isa lang ang naging major player dyan sa bench na umiscore, si Jericho Cruz ng 20. Okay? Siya lang. Okay? Tama, lamang ka sa bench points, lamang kasi ang bench points ang San Miguel sa TNT, 30 to 17. Okay, baka sabihin nyo, lamang naman pala bakit hindi nanalo? Kita nyo naman, bawing-bawi dun sa starter points. Okay? Yung starter points, sila yung first 5. Okay? Gaya na sinabi ko sa inyo kanina, ang starting 5, starters, ang kanilang puntos well-distributed. Lahat nag-contribute. Okay? All in double figures. Yung pa ang masakit. Hindi lang basta nag-contribute, all in double figures. Okay? Kaya, talong-talo siya noong bench points na 30. Naiisa lang ang nag-contribute. Okay? So, kita nyo naman, 69 points, almost 70 points. Higit sa kalahati pa ang nangyari. Hindi, higit pa sa kalahati. Higit pa sa doble, ang nangyari, ang numero. Okay? Tingnan nyo naman yung starter points ng San Miguel. 48 lang. Mas dismal ito. 48 points as against 69 points for the starters. Ibig sabihin, wala masyadong ginagawa hindi masyadong nakapag-produce ng points yung starting 5 ng San Miguel. Okay? Yan. Alright? So, yan ang dapat tingnan ng San Miguel. Yung kanilang bench points, pataasin nila. Yung kanilang starter points. Okay? Yan. Now, number 3, 4, okay. Fifth item. Okay, napapansin ko kung sino yung nagkiklik both sa perimeter points at sa points in the paint, siya ay malamang nananalo. Okay? Sa game number 5, panalo sa parehong department or statistics ang TNT. Perimeter points 37 to 30 courtesy of Kelly Williams. Okay? Mamaya didiscuss ko kung bakit, anong significance ng 3-point outside shooting ng mga malalaki ng TNT. Points in the paint 36 to 34. Okay? So, dyan sa mga departments na lamang ang TNT. Pag nag-click yung dalawang yan, malamang mananalo ka na. And TNT was able to limit San Miguel to only 78 points. Okay? Which is not the usual scoring of San Miguel. Ang San Miguel, pag nananalo,
dapat 100 points above. Okay? Nung first quarter, 20 lang na i-score. Okay? Hirap na hirap sila. Okay? So, sa advantage yan, bentahe yan ng TNT kapag low scoring ball game at saka pag na-limit mo ang San Miguel to 78 points or below 100 points. Yan. Okay. So, yan. Isa pang item. Number 6. Kailangan tingnan na San Miguel. CJ Perez. Nasaan na ang CJ Perez natin? Okay? Nasaan na ang CJ Perez ng San Miguel? Okay? 5 points lang siya noong game 5. Okay? So, kailangan mag-soul searching ito si CJ Perez. Ano ba ang ginawa ko? Ano ba ang nagawa ko na? Ano pa ang hindi ko magawa? Ano pa ang pwede ko pang gawin, ma-contribute para maiangat ang laro ko? Kasi pagka hindi nag-i-score to si CJ Perez, puro Junmar Fajardo lang, tapos walang bench, patay na ang San Miguel. Okay? Yari na ang San Miguel. Okay? So, eto naman ang kailangan pagmuni-munihan ni CJ Perez. One last push for CJ Perez for the championship crown for San Miguel. Okay? For San Miguel, it's all about reestablishing their dominance inside. Kaya i-emphasize ko yung points in the paint or inside points. Ano? Okay? Freeing up Junmar Fajardo from the cage. Kinulong ng ng TNT natin eh. Okay? Cage TNT built. Yan. Okay? So, yan ang dapat gawin ng San Miguel Beermen sa Game 6 para manalo sila ng championship. Ang TNT naman, okay, continue their tough defense and frustrate the Beermen Stars. Pag na-frustrate kasi ang mga players ng San Miguel, Chris Ross, Jericho Cruz, okay, nagiging physical, nagiging emotional, mas na ma-manage ng TNT ang kanilang emotion. So, sila ang mas magiging komportable din sa mga ganong mga sitwasyon. Okay? At pag nainis mo ang mga players, okay, ng San Miguel, nawawala yung kanilang focus sa laro. Okay? More or less. Okay? So, kailangan sa part ng TNT, medyo may mind games dyan. Ang San Miguel naman, huwag padadala sa emosyon. Laro lang. Okay? Focus on the game. Well, it goes to both teams, ano? Baka naman kasi meron din namang ganon din ang reaction. Very emotional players sa TNT. Okay? Baka naman may lumabas na ganon. Ganon din dapat ang gawin nila. Para manalo sila ng Game 6 at mai-extend hanggang Game 7, kailangan wag sila masyadong emotional. Okay? Keep your emotions in control. Okay? Now, the outside shooting, ito ang gusto kong i-emphasize. Outside shooting of the bigs ng TNT. Ano ba ang nangyayari pagka tumitira at nagpapapasok ang tira sa labas, specifically sa tres, ng mga malalaki ng TNT? Specifically, ito si BGR at itong si Kelly Williams. Kelly Williams with 4 3-pointers in Game 5. Very significant yan. Bakit? Napapalabas mo, yung bantay mo. Sino ba bantay ni Kelly Williams? Usually si Motao Tua or si Junmar Fajardo. Pag ngayon, nagkiklik yung mga tira mo sa labas, okay? Kelly Williams, BGR, lumuluwag yung loob. Nagkakaroon ngayon ng opportunity for the small TNT players to get the rebound. Dahil walang Junmar Fajardo sa loob Okay? Walang Motao Tua do sa loob Kaya ang ginagawa ng San Miguel, pag si Kelly Williams ang tumitira, okay, ang babantay si Motao Tua.
para may mas malaking Junmar Fajardo sa loob para makuha yung rebound kung mintis, no? Yan. So yan ang technique strategy na ginagawa at capability ng TNT matagal na ang mga malalaking lalaki tumitira sa labas at nagpapapasok. During the days may mga stretch 4 sila no. Ang TNT dati si Ronnie Del De Ocampo. Okay? Tumitira sa labas yung stretch 4. Ngayon meron silang Kelly Williams, may BGR pa sila. Kung kung healthy lang ito si Poy Eram, threat din to si Poy Eram kaya lang hindi na siya maglalaro for the season Okay? Nabinat yata pinilit kasi niya maglaro nung game number 4, So ayan. So malamang itutuloy ni Coach Chot Reyes ito yung pagtira ng mga bigs sa outside. Okay? Ngayon, it's up to yung kapalaran ng kapalaran ng mga bigs ng yung mga malalaki ng TNT kung papasok ang mga tira nila. Kung papasok tira nila, swerte. Kung nagmiminti sila, it will backfire sa kanila. Okay? Pag long yung rebound, nasa labas si Junmar, malamang sa kanya mapupunta rin yung bola. Mintis Okay? So, pagurin si Junmar, put him in foul trouble, maaari. Katulad nung last game, napilitang iupo ni Leo Austria, Yan. So, yan ang aabangan natin ng mga strategies na nalilitaw dyan. Okay? For San Miguel again, kailangan, gawin nila, palayain nila itong si Junmar Fajardo sa kulungan na ginawa ng TNT dahil tough defense ang binigay nila kay Junmar Fajardo. Kung tingnan naman yung may napanood akong video, nakunan yung dalawa. Focus lang sa dalawa. Junmar Fajardo, Kelly Williams, Poy Eram. Talagang tulakan. Tawag dito, jockeying for position sa ilalim talaga matindi. Tulakan. Na to a point na palagay ko na pagka umuwi si Kelly Williams at saka si Poy Eram masakit ang katawan mo. Mas malaki sa'yo si Junmar at saka medyo mas malaman. Kapag itinulak ka, bardago lang ka sa ilalim, mapapaaray ka sa sakit. So it's time for the players of San Miguel to soul search, lalo na to si CJ Perez. Pag-isipan niya kung ano yung mga dapat niyang gawin, hindi pa niya nagagawa. Bakit bumaba yung average niya, series average niya, No, elimination, ang laki, ang taas ng point, ang average niya. Bumaba ng semis, tsaka ng finals. Okay? So, yan ang dapat niyang pagmuni-munihin. Okay? Alright? So, now game number 6. San Miguel Beermen versus TNT 5G on the way. Mga kababayan, ilagbigay nyo ang inyong mga saloobin, lagay nyo ang inyong mga comments sa ibaba ng ating video at babasahin po natin yan, mga kababayan. Alright, ganito na naman po at tuloy po ninyong suportahan ang ating YouTube channel. Sa mga bagong pasok, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Malaking tulong na po sa mga vloggers po na pinanonood niyan, yung pag-subscribe nyo po, mga kababayan. Hanggang dito na lamang po, mga kababayan. Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat.